Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Michael. Po si Brother God. Ako po si Brother John. And welcome po again sa the Hindi Masyadong Late Night After Session Fellowship. Episode 14? Eh, We are now in our 14th. Hindi ko po sure. Pero nasa 10th na po kami. 10th. So, andito na naman po kami para mag-usap-usap, magkaroon po ng pagbubulay-bulay ng mga napag-aralan namin sa aming previous worship service kanina pong umaga. At the same time po ay mag-sharing na rin po ng mga naunawaan namin. Nawa po sa pamamagitan po nito, hindi lamang po kami mapalakas, kundi kayo rin po ng mga nakikinig po sa amin. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po yung manalangin. Sige po, Ama naming nasa langit, minsan pa po, Ama, patuloy na pinasasalamatan ka namin sa gabing ito. Panginoong Diyos, purihin po ang pangalan mo sapagkat muli binigyan mo kami ng pagkakataon na magsama-sama upang pag-aralan po ang iyong mga salita. Ama, dinadalangin po namin, Ama, na huwag mong hayaan ang sarili naming karunungan ang umiral, kundi patuloy na hinihiling po namin ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Tulungan mo rin po kami, Panginoong Diyos, na ang mga salita mo hindi lamang maging karunungan sa amin, kundi patuloy po na maging buhay, maging pananampalataya. Hayaan mo magkaroon kami ng tunay na pakipagrelasyon sa iyo at sa aming Panginoon Kristo. Minsan pa po, Ama, ingatan mo kami. Huwag mo hayaan naman na guluhin kami at gambalay ng kaaway. At patuloy na dinadalangin namin na ang lahat ng kapurihan ay sumayo nawa lamang. Salamat po aming Ama. Muli po itinatas namin ang gawain na ito mula sa umpisa hanggang sa katapusan sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. So, what's new? Kamusta? Kamusta naman ang ating hapon? Kamusta ang fellowship, youth fellowship? Kaya nga. Goods. Parang saya kami kasi kasama namin ang halos ang youth namin. Kasamang aming youth leader. Mostly, masaya kasi there are some kids sa naging fellowship, but okay lang kasi nagsaya rin kami, parang nagkaroon kami ng after, parang kahit kantahan lang with the kids, like showing how parang just praising the Lord. Man. So, yun lang. So, kamusta? Parang di ata masaya si brother dyan. Okay naman. Ikaw lang ata ang hindi masaya doon sa gawain kanina. Hindi, masaya. Actually, kasi parang mas naging lively yung fellowship na kasi sumami kami. Makashare sa mga bata. Masaya sa pagmasdan habang nakikinig sila. Na may natutunan din sila after nun. Tanong sila ano natutunan. At first God, may natutunan sila sa habang nag-preach si God tungkol sa pinag-aralan natin kaganina. So, ayun lang naman. Nice. Pasensya na wala ako dun kanina. Sarap matulog. Ang lamig. Oo. Masarap. Nung humiga ako, parang naramdaman ko agad yung Karanglan. Namiss ko yung lamig ng Karanglan. Sa mga panahon na ito. Nakakamiss. Di ba, brother John? Ay, wala ka pala. Sorry. Ngayon ay Ayun nga pala, meron tayo nagbabalik na youth na si Andrew Nib. Oh yes, si Andrew Nib ang aming kasamang youth. Kasama na yung kanina. Nagbabalik fresh from the UK. Diba? Kung nakikinig naman, brother Andrew, makasama ka namin kahit isang beses lang. Diba? Kaya lang, parang hindi rin siya magtatagal, no? Parang pabalik din nata siya. 2 weeks lang siya dito. 2 weeks lang. So, yun nga, napag-usapan namin earlier kanina na kung lulobin makapag-conduct ng kahit na isang simpleng fellowship lang, kahit eating fellowship lang / swimming / kahit para lang bago siya umalis, mapagbaunan naman natin siya, di ba?
Yes, Diba? sayang naman yung trip. Kaya, Sister Leonie, kung nakikinig ka po, baka naman, pwede po kaming mag-fellowship sa bahay ninyo. Diba? Wag po kayo mag-alala. Magdadala po kami. Para, Magdadala si Jan ng magdadala si kimchi. Jan ng kimchi. Asian food for Andrew. Asian, Dami na. Asian food, diba? Madami Dadala species ako ng doon. French fries. Asian food ba yun? Magdala ako ng spaghetti. Magdala ng carbonara. Tapos doon na lang natin lutuin. Ay nako, pasensya na po. Masaya lang po kami. Kahit may mga problema, masaya kami. Tama. Hindi natin kailangan hayaan na na dahil sa paglilingkod o sa kasayahan na meron tayo makompromiso tayo. Wow. Ano yun? Foreshadowing. Makompromiso Wow. ang ating paglilingkod. Diba? So, bago tayo mag-start, kamusta naman tayo? Physically, tayo naman. Magkamusta naman tayo? Kamusta naman kayo? Physically? Anong physically? Ewan ko. Mentally. O, yan. Ano bang gusto Okay mo? lang. Kamusta? Kamusta naman tayo this week? Okay lang. Yun, may PC na. Well, nga pala si Brother Jan po ngayon. Kung nakikita nyo, naka-desktop setup na po. Isa na lang po ang hinihintay namin, si Brother Jan. Kasi talagang, konting kembot na lang po. Konting construction na lang po yan. Kaya, pinipilit po namin siya na mag-join sa construction para makabili na rin po siya ng setup. Dahil napag-iiwanan na po siya. Kami naka-headset na po. Siya naka-earbuds pa din. At Outdated na ako. medyo outdated na po si Brother. Actually po sa akin pa yan. Kaya pag kinuha ko pa yan, wala na po. Kaya marami na pong dumi yan. Ewan ko kung kukunin ko pa, pero Save lang to. o ikaw, Brother Jack, Okay lang. kamusta naman ang ating isang linggo? Okay naman. Sinusulit yung araw na habang wala pang pasok. Walang pasok. Wala, no? Kailan bang Wala. may schedule na? Kami 10 na. 10. 11? August 11 na sa amin. Ewan ko lang dyan. Sila dyan. Ayun. Baka sabi daw nila this last week ng July. ng July. Oo. So, Kailangan natin sulitin dahil pag May chemistry na yan. pero nawa po kahit na may klase na kayo, hindi mahinto ang ating podcast, ang ating pagtitipon. Right. Diba? Gawin natin siyang goal na kahit na hirap tayo, alam mo kahit na may struggle, wag natin hayaan na hindi tayo magkaroon ng podcast. Diba? Yes. Sa mga nakalipas, may mga mintis tayo due to some unforeseen circumstances. Yep. Pero kailangan na ingatan, pangalagaan natin. Kasi ginagawa natin to hindi para sa atin, di ba? We are doing this po talaga para sa Panginoon, para po mai-share din po namin sa pamamagitan po ng ganitong format yung mga salita po ng Panginoon na ipinahayag po niya sa aming church. And nagpapasalamat din po kami kahit paano sa mga nakikinig po ng recorded podcast. Kahit paano na nagiging kalakasan din po namin yun. Sa totoo lang po, kahit isa lang ang makinig sa amin, okay lang. At least paano po nakikita namin na kahit na kumaga nagbubunga yung ginagawa po namin pagpupuyat. At the same time, Hindi naman masyadong late. Nawa, yun nga po, makatulong din and sana po, nawa, kung lolobin po ni Lord, makapag-start na po talaga kami ng live streaming. At ngayon po, talaga pinag-pray po namin ng mga gagamitin. Sa totoo po, nag-aaral din po ako, nag-search ano bang
kahit na pinaka-basic equipment po na pwede namin gamitin. Sa totoo lang po, gusto rin po namin na nasa isang frame lang kami. Hindi po yung ganito na parang hiwa-hiwalay kami. Diba? Gusto rin po namin na makikita nyo po kami nasa isang frame, nasa isang upuan, magkakasama. Yun nga po, para po makipag-invite din po kami ng mga kasama namin sa church o sa pananampalataya. Yun, nawa po isama nyo rin po kami sa prayers nyo na maging ready kami, makapag-prepare po kami, maging hindi lamang physically, maging spiritually, emotionally, maging ready po kami para po dun sa live. And nawa, tulungan nyo rin po kami. Hindi po kami humihingi ng financial na pangailangan, but we really need your prayers po talaga na nawa maayos po lahat ng plano para po sa gawain po. So anyway, kamusta naman po ang ating heart sa pakikinig po ng pananambahan kanina? Medyo ano ba yung pananambahan kanina? Medyo I can say na medyo malalim siya. Yes. Kahit po ako nagkakaroon ako ng Parang questions, pero sa pamamagitan din po ng pananambahan may nakukuha ko rin yung kumbaga answers. Mas nagiging clear lang. Yes, tama. Diba? Para maunawaan po natin. Ewan ko po doon sa dalawang kasama ko kung naunawaan ba nila. Ano bang umpisa tayo doon sa first part kay Pastor Jong na ginamit yung dito ito yung gusto kong pag-usapan natin, 'di ba? Ang main verse kasi natin is yung Genesis chapter 1 verse 3 up to 5 kung hindi ako nagkakamali. 'Di ba? Okay. Ako saan ba yan? Sabi dito, tinutukoy po nito yung creation, yung paglikha na ginawa ng Panginoon, di ba? Pero through our worship service kanina, may pinaunawa sa atin yung Panginoon about dito, di ba? Genesis chapter 1 verse 3 to 5. Sabi po dito, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. So, ano po ang naunawaan natin, mga kapatid? Brother John, ikaw, ano bang kumbaga parang through that sermon kanina? Napag-focusan nga din na yung light na nilikha, yung physical light na nakikita natin galing sa araw. Pero ibinahagi sa atin yung tunay na light at ito ay si ating Diyos sa Kristo. Pati na yung spiritual situation natin, kung paano tayo nagmula from darkness and paano natin ma-pursue God. Despite sa darkness naman tayo. Binahagi nga doon that Jesus is light and the glory of God. So, walang kalima na naigsa dahil sinabi nga na si Kristo ay ang salita na nagkaroon ng flesh. So, pero as humans tayo ay nanggaling sa darkness because of nanggaling tayo kay Adam, kung saan nanggaling kasalanan din. Kung mananatili tayo sa kadiliman, tunay na hindi na tayo malapit sa ilaw sa ating Panginoon Diyos dahil
isa na rin dito siguro yung rason kung kaya natin mas ninanaig yung kadiliman kaysa sa ilaw o baka siguro takot tayong ipakita yung kadiliman natin sa Panginoon Diyos. Sabi nga diba, pag lumapit tayo sa ilaw, may expose yung kadiliman natin. So, kailangan also kailangan natin tanggalin yung pagkakaroon ng pinanggit na religious faith dahil kung kakaroon tayo ng gatong kaisipan, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. So, ayun, we just have to approach the light and we will be set free. So, ayun lang naman yung sa aking naunawaan. So, first. Brother God, ano yung sinasabi ni Brother dyan na kadiliman? Para sa akin dito sa verse na to, ang na-amaze lang ako kasi, 'di ba? We're talking about like pasimula like Genesis chapter 1 verse 3. But like alam mo yun, parang putting no filters or parang bilang isang bagong mananampalataya. Kung maririnig mo yung isang bagay, parang kung babasahin mo yung Genesis chapter 1, it's simply just alam mo yun, the creation of God in the beginning. Kaya ano eh, kaya ngayon na nakita ko yun, parang kinwestiyon ko siya, parang nga no Lord, you're powerful, almighty. Alam mo yun, parang walang makakahigit sa'yo, walang tataas sa'yo. Pero Lord, alam mo yun, bakit mo kinreate yung earth or ba't mo kinreate yung mundo ng gantong order? Alam mo yun, parang it's like he can snap out his fingers, parang sabihin lang in one word na karoon ng ganyan, ganyan. Parang or parang isipin man to, parang alam mo yun, na mangyayari. It's like ano eh, parang mangyayari na siya. But instead, parang alam mo yun, God did it the way na ipahiwatig sa atin, parang kung ano tayo ngayon. It's like, what our like situation now. Kaya nagaling ako kasi, diba, doon sa, I think, sa 2, sabi doon, at ang lupa ay walang anyo, at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng. So kung makikita mo, 'di ba, na it's like we're separated from the Spirit of God. Or kaya nga nung sinabi sa 4, 'di ba, nakita ng Diyos ang liwanag at hiniwalay ng Diyos ang liwanag. So parang kumbaga, it's like katulad ng sinabi ng ating Pastor Jong, it's like it represents our salvation. It's like the moment that Jesus Christ died, like we got separated from the darkness because we came from the darkness eh. Like in this world, not knowing God, it's like we're literally in the darkness. Kaya nga sinabi doon na like Jesus Christ is the only true light. So kung si Jesus Christ lang yung true light and we don't have Jesus Christ, wala. Parang ano yun, nasa darkness tayo. At Parang kumbaga, yung follow-up question ko din, bakit tayo nasa darkness? tayo sa darkness. Kasi tingin ko, I think we're in the darkness because our situation now, like alam mo yun, parang yung yun nga, like not knowing not knowing God, not knowing Jesus Christ. Kasi kung siya yung true light, ano eh, alam mo yun, ibig sabihin wala tayong ilaw. Parang parang kung hindi natin siya o kaya hindi tayo lalapit sa kanya, ibig sabihin wala tayong ilaw or parang alam mo yun, naka-stay lang tayo dito sa mundo not knowing na we came from like first Adam, like alam mo yun, what our original sin is, like becoming God. Kaya alam mo yun, the moment na nakilala natin si Jesus, na-expose tayo kung sino tayo. Ayun lang siguro parang ayun lang yung naiintindihan ko sa darkness. Mhm. Okay. I think yung sinasabi dito na darkness is because hinahanap ko yung verse parang wala siya let me see. Darkness. Hanap ko yung word hanap sa
Mm. Kailangan kasi nating maunawaan yun eh. Saan ba yan? Mm. Wait lang. Yung verse, hinahanap ko yung verse. Around 16, I think, in Colossians. Yup, okay. Kita ko na. Okay. I think yung tinutukoy nga na darkness doon is kasi nga 'di ba? Even before yung pagkaunawa nga kasi natin or yung tinuturo sa atin basically nung siguro dahil bago mananampalataya tayo is that the Genesis chapter 1 is the creation process, 'di ba? Kung Yes. paano naglikha, kung paano nilikha ng Diyos ang mundo, 'di ba? Pero through kung uunawain natin, 'di ba? Lalo na yung binanggit mo sa verse 2 sa Genesis 1 verse 2, 'di ba? Bakit may darkness na noon? 'Di ba? I think it refers to the kumbaga doon sa ginawa ni Satan, 'di ba? That from the beginning, I think even before we're created, he already did rebel against God. And from that rebellious act na ginawa niya, I think it's in Isaiah or Ezekiel, hindi ko po sure siya, pero I'll try to check later. Na kung saan, 'di ba? Doon sa act na ginawa niya na pag-rebel kay God, he was banished, he was cast down. And I think ito yung tinutukoy na kung saan binagsak ang kaaway, which is yun nga, itong sanlibutan. Not just this earth, but especially the darkness. I think part niyan yung universe. And kaya tayo nasa darkness. That's why dun sa talata na binasa mo sa Genesis, 'di ba? Sinabi doon God moves, or I think God Covers. hovers, 'di ba? Sa verse 2 na the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. And I think this water speaks about men spiritually. Kumbaga, again, wala pa tayo, but I think it speaks about men, especially sabi doon, 'di ba, sa Tagalog, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Meaning there's no life, walang laman walang anyo. Yun yung kailangan nating unawain, na when God said ang lupa ay walang anyo, paano mo masabing lupa yung wala ngang anyo? Nagigets siya ba? Hindi mo madi-describe ang lupa, or paano ba siya sinabi sa English? Sa Earth. Ang lupa or earth. Pero sabi doon without form. Void siya, void lang talaga. 'Di ba? Ibig sabihin wala pa. Pero meron ng lupa doon, hindi lang nakikita. I think hindi pa na-formed. Pero may lupa doon. And sabi nga doon, 'di ba? Yung lupa na 'yon without form and void, ibig sabihin darkness. And from that darkness, yung darkness is kino-cover niya yung face of the deep, which is in Tagalog, sabi doon, ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. So
if we can understand, this is the earth without form, and this is darkness. So, kino-cover niya. Ano, tama. So, ganun, di ba? Parang ganun. And said, sabi doon next, sinabi doon, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Big. Di ba? And I think yung covering na yon, and yung sinasabi doon na humahover, or parang yung nga sumasa ibabaw ng sa tubig, it means the water is here and God is here. And there's darkness, I think, Darkness. in between. Sabi nga sa Revelation, di ba? May isang talata sa Revelation wait lang. Hanapin natin. Para maging malinaw. Tingnan nga natin. Saan ko mahanap yan? Okay, sabi dito sa Revelation 17 verse 15. Ito kasi yung part na kung saan may revelation na nakita si John. Ito yung ito yung vision niya about dun sa Great Babylon, which is yung Babylon is representing a woman na parang adorned with gold, gems, and pearls. Tapos I think parang nakaupo siya. Parang nakaupo siya or parang nakatayo siya sa water. Parang ganon. And sabi sa Revelation 17 verse 15, sabi nga doon, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot, yung babae na tinutukoy ko, ay ang mga bayan, ang mga karamihan, ang mga bansa, at ang mga wika. Which I think talks about people. Kaya nasabi ko yung water. So, balik tayo doon sa Genesis, 'di ba? Yung part na yun ako saan nasa darkness nga. I think because the enemy was cast down, 'di ba, from heaven to here in this universe. Siya yung darkness na yon. And yun nga kung unawain natin, pwede natin sabihin na ano lang yan kasi talagang madilim naman talaga sa universe. Wala pa yun. Diba? Walang diba? Wala pang creation, madilim talaga. Pero I think dahil pinaunawa sa atin na yun nga, that darkness is not normal darkness. It's spiritual darkness where the enemy reigns. At sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 13, 'di ba? Colossians 1 verse 13, tama ba? Sabi dito, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So, it talks about our spiritual situation. Na kung saan, because we are in the darkness, and because we are in the darkness, we are enslaved by the enemy, by Satan. Kaya nga, dun sa verse 2, 'di ba? Yung first day na tinutukoy dito, tama kayo, it speaks about Jesus Christ. Why?
Because when God said, let there be light, hindi lang niya Mm, tinutukoy dito light. literal na Parang, light. 'Di ba? Ang tinutukoy niya dito is yung true light. Kaya nga, we can say na, and not just we can say, we can fully understand that it is also refers to uh, kumbaga, when God sent Jesus Christ in the world to that, become the true the light. light. Si John chapter 1. 'Di ba? Doon papasok. Kaya nga, magka-connect ang, we can say na magka-connect ang Genesis chapter 1 at ang John chapter 1. Yes. So, if we are going to compare it, literally, Genesis speaks about how God create the first light. 'Di ba? But in John, kung babasahin natin ang John chapter 1 verse 4 to 5, or buo na natin John chapter 1 verse 1 up to 5, 'di ba? Dito magiging clear sa atin na, especially sa verse 4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi napag-unawa ng kadiliman. Kaya nag-separate yung light. Kaya nag-separate yung light sa Genesis chapter 1 verse 3 up to 5. 'Di ba? Nung nagliwanag siya, nagkaroon kagad ng distinct separation. 'Di ba? Nagkaroon agad ng distinct separation yung liwanag at yung kadiliman. From that, 'di ba? From that point, especially in verse 5, anong nangyari kagad? God called the light day. Hindi araw, hindi literal na araw, hindi yung celestial body sa heaven. Ang tawag day sa Tagalog araw. Literal na yun nga, yung daytime. Yun ang daytime. 'Di ba? And then the darkness was called night. Right. Gabi. Kaya nga dito magiging clear sa atin na nga, no? When we are in the darkness, God sent us Jesus Christ. To what? To shine upon us. At sabi nga sa John, 'di ba? Hindi lang siya liwanag. Buhay siya. So God just not send kumbaga nagbigay liwanag. It also God sent us life. Kaya nga yung tinutukoy dito na darkness, I think yun yung exposure natin with Satan. Kasi dahil nandun tayo sa kaharian ni Satanas, you are in the darkness. And what is that darkness to us? 'Di ba? Ano bang dito magiging maliwanag sa atin? If we are in the darkness, ano bang ginagawa ng darkness sa atin? If we are in the darkness, ano bang ginagawa ng darkness sa atin? I think covers like it covers who we are. Kasi hindi tayo kita it's like dark. Parang ba tama ba? Yan nga, pwede ko sabihin tama ka, it cover us. 'Di ba? Pero dahil paghahari nga ni Satan yung darkness, 'di ba? Kumbaga ang inaano natin, anong result nun sa atin? I think we can do like we can be the master of ourselves kasi or parang we can do anything. We can do anything, the master of ourselves. Ikaw dyan. Tingin ko it makes us blind. Make us blind? Sa darkness nga. Sa darkness? Sa darkness. Lahat kayo tama. Pero yung mga sinabi niyo, make us blind, do everything what we want. Ano bang yun? Kumbaga, ano bang nagiging result nun? Kumbaga, yung sinasabi natin,
kumbaga ano yun yun yung cause. Yun yung ginagawa natin. That's cause. Pero sa paggawa natin, ano naging effect? Ano naging epekto nun? Separation from God. It's separation from God. That's also the cause of the darkness. Pero anong effect niya? And I think yan ang nagiging problema ng mga mananampalataya ngayon. Lahat ng sinabi nyo tama, pwedeng yan ang isagot ng mga tao, ng mga mananampalataya. Pero ano nga ang effect nun? Pag nasa darkness. 'Di ba? It cause yung mga ginagawa natin yon, saan nagli-lead? Death? Death? Tama? Kailangan. Tama pa din siya, pero kasi 'di ba? Why did God send the light? Para ialis ka sa darkness na yun, di ba? Kasi may effect yung darkness na May yun. effect yung darkness eh. And the effect is, it makes you sin. Ah. Which is, yun nga, if you are in the darkness, You can do. you commit sin. You are committing sin. You are vulnerable to commit sin. Kasi Kasi nasa darkness ka. Hindi yun na kailangan natin intindihan na Satan's purpose is not just to parang ikulong ka lang sa darkness. No. Yes, ang purpose niya ilayo ka niya sa Diyos. Sa paano paraan? To make you sin. Kaya darkness ang perfect fit. Kaya darkness. Kasi nga bakit? Lahat pwede mong gawin sa darkness. You're blind also. Oo nga. Actually, ganito kasi yun eh. Pag nasa darkness ka ba, blind ka ba talaga? May ayoko maging judgmental, pero meron tayong kapatiran si Sister Christine ba yan? Christine. 'Di ba? Half blind siya, 'di ba? Pero talaga bang total dark ang nakikita niya? Parang I think hindi lang visible yung nakikita niya in front. Kasi may mga 'di ba? Ano bang kailan natin? Ano bang problema pag blind ka? Like, I think light can't enter in your eyes. Tama ba? Light can't enter in your eyes. Tama? Diba? So, nasaan ang problema? Eyes. Nasa eyes. Game. Kung ikaw malinaw ang mata mo, nasa darkness ka, blind ka ba? Hindi. No. Hindi, kasi walang problema mata mo. Wala lang light. Di ba? Kasi walang nag-shine. Walang nag-shine. So, even though you are in the dark, you are not blind. I see. Ang nakukonsider na blind kapag ang problema mo nasa mata. Pero pag wala problema ang mata mo, at hindi ka nakakakita. Yun ang magandang tanong. Kung walang problema sa mata mo tapos hindi ka nakakakita, ano ang problema? Yung walang light. Paligid. Yung paligid. Walang light. Pero hindi ka blind. Nagigets niyo ba? Yes. Yun ang ngayon kahit sa akin nagiging clear siya na parang nga no. Kasi pag sinabi mo kasing blind ka, hindi mo dapat, pwede natin sabihin to pag blind ka, dapat hindi mo, kahit na walang darkness, or sabihin natin to, yan, halimbawa, may liwanag, kahit na kung blind ka, dapat hindi mo talaga alam yung ginagawa mo. Or I think kahit na hindi ka blind hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam ang ginagawa mo.
Kasi ramdam mo eh. Yeah, alam mo ang Ba? ginagawa mo eh. 'Di ba? I think yung tinutukoy dito na blindness is, yun nga, ayaw mong ipaalam lang yung ginagawa mo. Tama. Kaya ka nasa darkness. Yes. That you are, kumbaga parang, ang tingin ko dito, you are making God blind. You're hiding You're hiding talaga. kasi. Kaya nga 'di ba sila, yung nakakatawa 'di ba? Yung yung lolo natin si Adan, tsaka si Lola Eva, 'di ba? Nag-cover sila, Nagtago sila nagtago talaga. sila. Pero dahil si God ay liwanag, 'di ba parang parang 'di ba parang makakapagtago ka ba nun? Kasi kita ka eh. I think kaya nga ano, 'di ba? Ayoko naman sabihin na parang nagpa-power tripping si Lord, pero mali yung word na yun eh. But I think because God is light, He's the true light, hindi talaga tayo pwede makapagtago. We are kumbaga parang saying na yun yung kailangan natin maunawaan, na ito yung blindness na dapat nating tanggalin. Akala natin yung mga gawa natin kaya nating itago. Kasi tinitignan natin yung, kumbaga, inaano natin to, parang kino-compare natin to sa iba. Like, ay, dahil nasa kadiliman ako, hindi makikita ni ganito. 'Di ba? Ay, ano, kaya nga yung darkness dito, hindi lang literal na darkness eh. Spiritual darkness. Like, yun nga eh. Halimbawa, ganito, nakaharap ako sa inyo. Pero pag wala na ba ako, alam niyo na ba yung nangyayari sa likod? Like, di ba? Pag natapos tong gawain natin to, ano, alam niyo ba yung mga ginagawa ko? Di ba hindi? Pero, God knows. Mm. Ito yung nagiging problem, because when we are in the darkness, akala natin lahat ng ginagawa natin tago. Kaya nga nagiging sinungaling tayo eh. Ay, hindi ko ginawa yan ah. Insente ako. Bait ako. Diba? Ay, di ako nagsisinungaling ah. Diba? Because they think, when we are in the dark, hindi nakikita ni God. Diba? And because we are in the dark, we think others cannot see what we are doing. And ito yung nagiging problema. And because of that, lalong nagiging prone tayo sa kasalanan. Because we think, yun nga eh, because we think, walang nakakita. And when God send the light, na-reveal. Kaya nga sabi sa John chapter 1 verse 5, di ba? Sabi doon, di ba? At ang ilaw ay lumiwanag sa kadiliman, at ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. Kaya nagkaroon na separation. Umiiwas sila doon sa liwanag. Kasi nare-reveal, nakikita. Alam mo, yun yung parang naunawaan ko na parang, oo nga no. Yan ang nagiging problema ng natin ngayon, especially all men. Because we think God doesn't sees us. And when God, kumbaga, approach us, lumalayo tayo. Kasi na-expose. Sabi nga nila sa ano eh, 'di ba, yung idiomatic expression na ay sumisingaw yung baho. May nakikita na. Nakikita, 'di ba? And ito yung nagiging problem because men
Sabi nga, 'di ba? Yun yung problema eh. Dahil tayo ay pinaliwanag kanina, 'di ba? Dahil tayo ay galing sa lahi nating si Adan, 'di ba? Dahil na-expose siya sa darkness, because nag-commit siya ng sin, 'di ba? Na-expose siya sa darkness, lahat tayo ganun din. Kaya nga walang tao na merong liwanag. Tama yung sabi kanina, 'di ba? Only Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ hindi nanggaling kay Adan. Mm. Sabi pa nga eh, kung unawain natin, bago pa si Adan, dumating na si Jesus Christ. Nauna na si Jesus Christ. Yung liwanag. 'Di ba? Kaya nga pwede nating kaya doon grabe yung ano eh. Kumbaga doon sa Genesis pa lang, yun nga fina-foreshadow na kagad yung salvation Yes. na because we are in the darkness, we need to be rescued. We need the light. Pero ano ang ano ngayon? Ano ang problema ngayon? Ngayon na ni-reveal na sa atin na ito yung salvation. Jesus Christ came to become the light, to become the life, to rescue us from the darkness. Pero anong problema ngayon? Ayaw Diba? natin lumapit. Ayaw nating lumapit. Kaya nga, ano 'di ba? Ngayon maunawa natin bakit merong kakatulan. Bakit may kahatulan? Bakit may judgment? At saan natin mababasa 'yon? Sabi kanina, John chapter 3 verse 19 to 21. 'Di ba? Sabi doon, John chapter 3 verse 19 to 21. Sabi dito, 'di ba? At ito ang kahatulan. At we need to understand, ang nagsasalita dito si Jesus Christ. Sabi niya, 'di ba? At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Doon lang muna tayo. Doon pa lang sa sinabi ni Jesus Christ, medyo masakit siya. Sa totoo lang. 'Di ba? Biruin mo, naparito na yung ilaw, and instead na lumapit ang tao, 'di ba? Nag-go deeper pa. Sabi dun eh, inibig pa ng tao ang kadiliman. Meaning, yun nga eh, nung nagkaroon na ng separation, imbis na pumunta sila sa light, no, they go back to the dark. Kaya nga ano eh, kaya nga ang magandang example dito sa dagat. Pansinin niyo, 'di ba? Kahit na sobrang lakas ng liwanag, may certain limit lang yung liwanag sa dagat. Nagigets niyo ba? Hanggang doon lang yung liwanag. Pero pag umano ka na, bumaba ka pa ng buhaba, hindi mo na nakikita yung liwanag. Yes. And I think kaya this iba yung color nila. Oo, kaya I think ito yung exact representation ng Genesis chapter 1 verse 2. Na parang gano'n na dahil yung tao ay nakakalungkot kasi dito yung sinabi, 'di ba? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Meaning, ayaw nila lumapit sa Panginoon kasi because they are exposed na sa darkness. Sabi nga, ang tagal na nila sa darkness. Hindi nila kumbaga alam mo yun, parang hindi na sadya yung ginagawa nilang kasalanan. Dito sa pagkakaintindi ko, gusto na nila yung ginagawa nila. Kasi inibig na eh. Oo, kasi inibig, sabi nga din, inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Grabe, no? Kaya nga, pag tinuloy natin sa verse 20, di ba? Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopuot sa ilaw. Pero mo, galit pa sila doon sa ilaw. Yung ginamit na word, hindi galit napopuot. Mabigat yun. Iba yung galit sa napopuot. Mas kumbaga, yung puot, ano yun eh, alam mo yun, punong-puno, naipon. Tanim na kasi siya parang. And then sabi doon, at hindi lumalapit sa ilaw
upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Kasi Na 'di ba yung mga yun nga eh, kasi when you are in the darkness, lahat ng lahat ginagawa mo i talaga diyan kasalanan. At ano bang sabi nga din, ano bang nais ng liwanag? Ma-expose yun, matanggal yun. Kaya we can now understand bakit minsan masakit ang sermon. kasi na-expose. Kasi exposed ka at iniiwasan mo yung nag-ano ka, dodge action during worship service. Kasi ayaw mo. Kasi masakit. Why? Kasi love mo na yung ginagawa mo. Grabe. 'Di ba? Hindi na kumbaga sa in your eyes, again, yung eyes mo malinaw, hindi ka blind. But in your eyes, yung ginagawa mong sin, hindi na sin. This is what you love na. Kaya, Di na siya parang accident, di na siya hindi na accident. siya accident. Kasi ginagawa mo na siya. Meaning, you are not doing it na for yourself. Pleasure sa Sabi pa nga doon, verse 21, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. So, ito yung kailangan nating maintindihan, di ba? Kaya nga, pagdating sa verse 22, di ba, pinaliwanag sa atin, pagkatapos sa mga bagay na ito, ay naparoon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea at doon siya tumira ng kasama nila at bumabautismo. Di ba pinaliwanag sa atin? That when someone or kung ikaw ay nais mo na maalis sa liwanag, maalis sa kadiliman, kailangan mong pumunta sa liwanag. And to do that, you need to kill yourself. Because you are in the darkness, you need to kill that darkness. And paano daw mamamatay yun? Through baptism. Kaya nga, now, mas nagiging clear sa atin, di ba, na kung ikaw ay isang mananampalataya na nakaunawa at sinabi mo at you say to yourself, you accepted Jesus Christ, hindi pwedeng hindi ka kagad magpapabautismo. Ito yung, I think, malinaw na kasi yun, kumbaga declaration, I think yun nga eh, kaya nga ginamit na example yung pagtawid ng Israel sa river, sa 'di ba, sa Red Sea. 'Di ba? Sabi sa atin kanina, 'di ba? Alam ba ng mga Israelita na mababautismuhan sila? Hindi. Pero that show, 'di ba, na dahil yung darkness nasa likod nila, kaaway, left and right, kabundukan, yun yung part ng darkness eh. At paano sila para makatawid sa light? They need to pass the Red Sea. Let's see. Pero spiritually, sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, that's their baptism. 'Di ba? Now we can understand na ikaw na isang tao na nasa kadiliman at nais mo na pumunta sa liwanag ni Kristo, kailangan mo kagad talagang patayin yung luma mong pagkatao. At paano mag-uumpisa yon? You need to be baptized. Why? Bakit? Ano ba sabi sa Romans? Ano ba ang baptism, Brother Jan? Baptism, talagang pinag-aralan natin nung last few weeks pa. Baptism is separating yourself from your old ways, then following Christ. So, pag-deny natin to, pag-deny sa sarili, o pagpatay natin sa ating sarili. Exactly. Amen. 'Di ba? Baptism is your, kumbaga, first step in denying that darkness. You need to kill. Proclamation yun. You need to kill. Kaya nga nakakalungkot, minsan may mga nabautismo hindi naiintindihan, di ba? Tapos pag may nangyari, alam mo yun, parang pag inaano na sila ng lumang pagkatao nila, hindi nila alam, ano nangyayari sa akin? Bakit ganito? Bakit ganyan? Di ba? Kaya nga nakakatawa, talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi bago na bautismoan yung mga kabataan, yung dalawang kabataan, na-share niyo sa kanila. Di ba?
Yes. And Buti I pa nga hope sila eh. and nawa patuloy natin ipag-pray na magtagumpay sila paglabanin kasi ang alam ng karamihan akala nila doon tapos ano okay na, Yes. 'di ba? But it's just the start. Sabi doon, it's just the start. At sabi pa nga anong kailangan nating gawin mula doon. Sabi doon sa Ephesians chapter 5, 'di ba? Ephesians chapter 5 verse 8. Sapagat nung panahon kayo'y kadiliman, tatapat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. So, sa pagtawid mo ba, sa pagtanggap mo ng bautismo, tapos na? Hindi pa. Sabi doon, you need to walk like children of light. Kung ikaw ay nasa liwanag, dapat namumuhay ka ng nasa liwanag. At sabi nga sa verse 11, 'di ba? Ano pa yung isang paraan na kumbaga ano pa daw yung paraan na 'yon? Sabi doon, at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatain. Naintindihan niyo ba yung word na sawatain? Sawatain? Lalim. Ang lalim niya, 'di ba? Sawatain. So, kailangan natin, ang hirap kasi pag tinapos natin na hindi natin naintindihan yung sawatain. So, sabi sa English version, sabi dito, ano ibig sabihin ng sawatain na yon? Instead, expose them for what they are. O sa English, but rather, reprove them. O sa yun nga sa mababaw na Tagalog, ihayag nyo sila. Yun ang ibig sabihin ng sawatain. So, now that we are in the light, we are in the light. We just kumbaga hindi lang tayo dapat lumakad bilang anak na liwanag. Kapag may mga nakita tayong kadiliman, kailangan natin silang i-reveal. Kaya ba natin? Diba? And I think, ito yung nagiging compromise. Ayan na. Papasok na tayo sa compromise. Diba? Yan ang kailangan nating intindihin. Kasi 'di ba? If we are sometimes yan ang nagiging struggle natin eh. Are we really in the lightness na in the light na ba, 'di ba? That's why tama nga eh. Sabi nga ni Jesus Christ, 'di ba? Samantala yung sinabi niya. Tingnan nga natin sa tingnan natin sa John chapter 9 verse 5. Tama ba yun? Okay. John chapter 8 verse 12. Isa sa mga talatang binigay sa atin kanina. Sabi dito, muli niyang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Okay, ito sinabi ulit ni Jesus Christ. If we are in Jesus Christ, hindi na tayo dapat lalakad sa kadiliman. Meaning, if you are now in the light, wala na dapat sa yung darkness. And is it easy for us? I think, no. Yes. It's hard. It's hard. Very hard. Lalo na kung ikaw ay matagal-tagal na nasa kadiliman.
'di ba? At anong example natin diyan? Yung mga Israelita. Anong number one example natin? 'Di ba pagtapos nilang tumawid sa Red Sea, anong ginawa nila? Gumawa kaagad ng Kasi Diyos-Diyosan. 'Di ba? doon sila sanay. Kasi ano hindi nila, yung nga, okay, tama yung word na ginamit mo, Brother God. Nasanay kasi sila. And, of course, ulitin ko, hindi sila blind. Malinaw talaga mata nila. Pero dahil hindi nila kilala ang Diyos, gusto nilang sambahin yung Diyos ayon sa sarili nilang gawa nung nasa kadiliman. At paano nila sinamba ang Diyos? Tingin nila, gumawa sila ng golden calf o gininto ang baka na ang tingin nila, ito yung nagligtas sa kanila. So imagine mo, ang tingin mo sa nagligtas mo, baka. Di ba? Ulitin ko. Yung ginawa ba nila, tag dito? May sense, yung ginawa ba nila, gusto lang naman nila sambahin ng Diyos, mali ba? Actually, Tingin ko sa tama eh. Tama eh. Gusto sa nilang kanila. sambahin ng Diyos. Ano lang ang mali? Yung paraan nila. Yes. Kasi sinasamba nila yung Diyos sa paraan na nung nandun sila sa dilim. Sa Egypt. Which is, Egypt represents darkness. Diba? At sabi nga eh, Pharaoh represents Satan. Parang ganon. And, of course, ang tawag dito, through the mercy of God, diba? Kaya nga binigay sa kanila yung law. Kasi nung nasa kaliwanagan na sila, dito naunawa na nila na yung mga ginagawa pala natin mali. Kaya ngayon dumating yung law, yung kasulatan. Now, in the New Testament, ngayon tayo na inabutan, 'di ba? Jesus Christ being the light in us. Now that Jesus Christ is in us, Jesus Christ is also kumbaga telling us ano yung mga mali natin. And tinutulungan din tayo ni Jesus Christ paano sambahin ng Diyos. Through what? Through His words. Through the Bible. Diba? Ito yung ways. But yun nga, the problem is, dahil akala natin, nung tumawid tayo, okay na yon. No. We need to, kumbaga, linisin pa, tanggalin pa. Kaya nga, through that pagtawid ng Israel, di ba? Sa pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea, di ba? Day by day, they were being, kumbaga, ginagawa silang huli ng Diyos. To the point na, ang naging karapat dapat lang dalawa. And, I think the same sa atin ngayon. Dahil matagal-tagal tayo sa darkness, sometimes masakit ang pagdidisiplina ni Lord. And, nakakalungkot man, dahil nasanay ka sa darkness at tinutuwid ka ng Panginoon, lumalayo ka. Sinasabi mo sa sarili mo, hindi, okay lang ako. Wala, okay lang ako. Pero bakit lumalayo ka? Now, we understand, di ba? Why? Dahil ba, dito magiging, wala nang ibang reason eh. Eto na. Dahil yung ways na gusto mo, hindi nga kalooban ni Lord eh. Ito yung standard niya. Pero dahil ayaw mo, medyo nasasaktan ka. Lumalayo ka. Do you think you are now walking in the light? Sabi nga eh, 'di ba? Ano bang trabaho ng liwanag? I-expose ang kadiliman. Ano bang ginagawa ng tao ngayon? Tinatago yung dilim. Kaya nga 'di ba, nakakatawa eh. Gusto ko lang i-share. 'Di ba kinuwento sa atin na si Paul din naka-experience ng ganyan. He was in the darkness and Jesus Christ came to him. Nakasulit yun sa chapter 9 ng Acts, 'di ba? May question ako sa inyo. Ito naging tanong ko kanina eh. O nga no?
anong araw o anong kalagayan ng araw o nagpakita si Jesus Christ kay Paul may araw? Kasi nagta-travel sila eh. Hindi nagpakita si Jesus Christ ng gabi, tama? Tatanungin ko kayo, nasilaw ba si Paul? Oo. Tama ba? Yes. Okay, ang tanong ko ganito. Ano pa bang mas maliwanag sa araw? Yung ano, Hmm. alam mo yung pag alam mo yung parang pag nag-welding. Nag-welding? Alam mo yun? yung spark na ganon? Yung pag, ini-start na yung, Kaya nga, yung gumaganon, di ba? hindi Hindi mo ba natititigan yon? ang sakit sa mata. Masakit sa mata Sige. pero natititigan mo. Kaya pa, Kaya. Pag, Oh. Kaya. Ngayon tatanungin kita, Wala pa. kaya mo bang titigan yung araw? kaya pero, ano Hindi. parang, ganun. Actually, hindi mo pwedeng titigan ng araw. Hindi mo Kaya mo siya kakayanin. makita. Pwede Parang, mo, pwede mo na siya May tignan cancer. pero Tignan. pag yung alam mo yung tipong walang ulap, hindi mo Oo. hindi mo kaya kayang titigan ng araw. Kaya 'di ba Burn. may tinuro sa atin. Ito, tatanong kayo, tinuro sa science so paano mo makikita ang araw? Ganun, no? Oh, di nila alam. Ay, natutulog ako to yung science eh. Oh, ang safest way para makita ang araw, kumuha ka ng batya, lagyan mo ng tubig, tapos dun ka tumingin sa reflection. Oo, tama. Makikita mo yung araw, hindi ka pa Pero hindi ka masasaktan. masaya. Ngayon tatanong kita, ano bang mas maliwanag, yung araw o yung welding? Araw. Ang araw, 'di ba? Pero dito sa situation ni Paul, may nagliwanag eh. Mas maliwanag pa sa araw. Kaya ang naging tanong ko kanina, anong klaseng liwanag kaya to? And if may nag-i-exist bang ganito ngayon na mas maliwanag pa sa araw? Ayun, parang wala. Wala, di ba? Wala. Kaya ang masabi natin na, oo nga no. Ibig sabihin, yung na-experience ni Paul, glory. Ano bang, kasi wala nang mas maliwanag pa sa and I think yung na-experience niya, yung light sa Genesis chapter 1 verse 3. Jesus. Kasi, ulitin ko, wala pang araw sa Genesis chapter 3, chapter 1 verse 3. Liwanag pa lang yon. Pero si Paul, na-experience niya. Kasi, biruin mo, maliwanag na nun eh. Pero may mas maliwanag pa? Nasilaw siya. Kaya nga, di ba, na-blind siya. And I think, ito yung I can say na, kaya sinasabi ko na sa darkness, hindi ka blind. Pero pag ikaw, tumingin na sa liwanag ni Jesus Christ, you will be blind. Hindi ka makikita. You will be blind. Yun ang magpapabulag sa'yo. And I think that blindness na naranasan ni Paul, yun na yung, kumbaga way ni Lord na parang, ito ang mga mali mo. Nagets niyo ba? Ulitin ko, malabo ba ang mata ni Paul? Hindi. Pero naging bulag siya, di ba? Kasi literal siyang nabulag. Makita niya yung sarili niya. Yeah. And sabi doon, di ba, 3 days siyang blind. Pero sa habag ng Panginoon, di ba, Jesus Christ send one of the disciple, si Ananias, di ba? And nung pinagaling siya ni Ananias, may natanggal na kaliskis sa mata niya. And I think that yung mga kaliskis na yon, those are, I can say, part of him. I think that's the old self. That's the old self of Paul. And nakakatawa, after na ma-clear yung eyes niya, sabi nga dun agad siya nagpabautismo. And after niya magpabautismo, sabi nga dun, agad siyang nangaral. Sabi ko, wow, grabe yung experience ni Paul na kay Jesus Christ. And I think
ito dapat yung ma-experience natin eh. Kasi sometimes, 'di ba? Minsan kasi parang ewan ko sa inyo, pero sometimes kasi parang dumadating tayo sa punto na akala natin ah bulag tayo pero ngayon nakakakita na tayo. Pero ang totoo, bulag pa, Pa rin. bulag ka pa din. Alam mo 'yon? I think we need we need that kind of light from Jesus Christ. Na Lord, please help me. I want to see this blindness. Na kailangan makita natin talaga yung kabulagan na yun sa atin. And from that, I think we can repent truly. Doon tayo makakapag-repent. And from that repentance, God will remove those blindness into us like parang fish scales. At talagang ma-open. Masabi ko nga, that time na-open ang spiritual eyes ni Paul. Why? Kasi 'di ba, nung natanggal yung kaliskis niya, doon niya naintindihan, yung pagtawid pala ng mga Israelita sa dagat, baptism. Kasi Mm. na-experience niya. 'Di ba? Kaya nga grabe, 'di ba? Grabe yung turo na yun sa atin. And Lalim. ngayon, tatalon tayo ngayon sa second part ng worship service. Bakit kanina pa natin binabanggit yung compromise? 'Di ba? 'Di ba? Ano ba brother God yung tinuturo ng second service, yung compromise. Ano, compromise or God's will. So basically, it's like, I think, tama nga parang kung titignan natin ngayon, it's like, it's really connected. So, it's so connected sa unang part, which is the Genesis chapter, yung tinuro yan about sa light of Christ. Kaya nga galing kasi, parang tama nga, parang nako-compromise tayo. It's like because of this darkness, we get compromised, and instead of we do the things God, if we do God's, we get compromised. Kaya nga parang doon, yun nga yung pinag-usapan natin yung best example which is the life of Israelites. Kumbaga, alam mo yun, parang ang kasi tama parang yung word na nasanay, which is parang nasanay sila sa darkness. The same with us na nasanay sa darkness. Kaya doon nagsa-start yung compromise. It's like parang ini-infuse natin yung ginagawa natin sa work, sa ginagawa natin sa paglilingkod natin. Kaya nangyayari parang imbis na meet natin yung kagustuhan ng or like the will of God, it's like binabawas natin to, parang nile-less natin 'to para mag-meet sa kagustuhan natin. Kaya it's like we're getting compromised. Kaya it's like it's the same with the light and darkness. Like because nasanay tayo sa darkness, ito yung nagpu-push natin kaya when we serve God, that na parang really, ayan, we don't know we're blind. Medyo nag-cut ka, brother God. Medyo nag-cut ka ng konti. Parang because of this darkness, like because of this darkness, parang akala natin okay yung ginagawa natin. Ang totoo, blind talaga tayo. Ikaw, brother Jan, may mad ka ba doon? Yes, sang-ayon lang kami ng God sa nauna dito. I do also agree na sobra yung pagka-connect nito sa first worship service. Kasi kung titingnan natin yung uh, com- compromise or God's will sa title pa lang, alam mo naman may distinct differences itong dalawa na ito eh. Kung sabi natin compromise, binanggit nga settlement by principle. So sabi natin purely on siya, human decisions, fleshly decisions, while yung sa God's will, itong God's will talaga, hindi mo to kumbaga way ito yung way mismo ng Panginoon.
katulad na rin paano natin ma-distinct ganyan yung darkness and light. Halos parehas ka lang din talaga. Being able uh, to do God's will ay mabanggit na rin natin na uh, righteous sa kanyang plan. So, ayun naman. Okay. And yun nga, kasi nasanay tayo sa ano eh. Ulitin ko, dahil nasa darkness tayo. Nasanay kasi tayo dun sa temang kailangan balanse ang kadiliman at kasama. Di ba? Yung balance, may pagan pa yun eh, yung black and white. Yun yan. Di ba? Kasi, ano ba, oh, di ba? Kasi may ganun eh. May ganun concept na dapat balance kasi. Di ba? Hindi pwedeng lamang ang ano, ang liwanag. Hindi pwedeng lamang ang darkness. Dapat balance sila. Huwag ka masyadong mabait. Yun daw yung ano, yun daw yung natural order, di ba? Parang gano'n. Yung mo, may narinig ko na, huwag ka masyadong mabait, huwag ka masyadong maglingkod. Yung mga narinig natin na. Pero, yun nga, I think, dahil nga ang tao ay na-custom sa kadiliman, sa tagal, di ba? Example lang natin, itong Pilipinas. Yung culture na. Culture ng Pilipinas. Actually, itong culture natin, hindi to original eh. 'Di ba? Lahat to lahat to namana. 'Di ba? Bakit? Kasi may sumakop sa atin. Huwag na natin mention mga pangalan nila pero mga bansa sila. Pero ilang beses tayo nasakop, 'di ba? And sa pananatili nila dahil nakikisama nga tayo sa kanila, imposible hindi tayo maimpluwensyahan. Tama ba? Kaya nga masabi natin na dito na nakokompromiso ang tao, lalo na pag pag-uusapan is pananampalataya nga. Why? Kasi hindi ka naman nag-umpisa sa mundo na may pananampalataya ka. Yes. 'Di ba? Sabi nga sa atin, wala sa ating, sabi nga ng salita ng Diyos, walang mabuti sa atin kahit isa. Lahat tayo fall short sa glory ni God. Meaning, isang clear evidence yun na talagang na-custom yung mga sarili natin sa kadiliman. And because we are in the darkness, we are tend to do sin. But because we are in the light now, 'di ba? And the light exposes that sin. 'Di ba? Kailangan natin tong layuan. Pero sabi nga agad bang kaya natin tong gawin? Even Paul, 'di ba? Even Paul na kanina pa natin siya pinag-uusapan. Sana maging guest natin siya. Pero 'di ba, even Paul na lagi natin sinasabi, kahit siya alam niya sa sarili niya na there's evil one in himself. In I think Romans chapter 7. 'Di ba? Sabi nga niya doon, 'di ba, ang gusto niyang gumawa ng mabuti, ang nagagawa niya masama. And there's a fighting in him. Why? Kasi na-accustom siya doon sa darkness. Matagal din siya sa darkness. Pero sabi nga niya sa last verse ng chapter 9, 'di ba? Kahabag-habag ako, sino magliligtas sa akin. Pero sabi niya doon, 'di ba? Only Jesus Christ can save me. That's why ito yung kailangan natin na ma-overcome, yung being compromised. And ang problema kasi dito, tama kayo sa mga sinabi nyo na ang kompromiso, kailangan talaga may nagtatagpo sa gitna, magkaayos, 'di ba? Pero sino bang nakikinabang sa kompromiso? 'Di ba ikaw? Ikaw 'Di ba? Kaya nga minsan nga, 'di ba? Lalo na kung halimbawa ikaw ay bibili sa tindahan, makikipagtawaran ka. Hindi pwedeng ang makinabang yung binibilhan mo, dapat ikaw. Kaya nga minsan, 'di ba, pag hindi kayo nagtagpo, ano ginagawa ng buibil? Ay, sa iba na lang po ako. Ano gagawin tuloy nung seller? Sige na nga. Kahit lugi na ako, ganyan. 'Di ba? And I think ito rin yung nangyayari sa atin na because we are dahil hindi pa tayo matatag. I'll say meron pa rin tayo. Ginagano natin si God na, Lord, maglilingkod ako pero gusto ko ito ganito. Ako dapat ang makinabang. Ganito lang kahirap, Lord ganito lang kahirap, Lord ganito lang ako magsisipag. 'Di ba? And
we are guilty on that, 'di ba? Ako guilty ako diyan. I think best example din mga pastors, Bakit? Parang kasi parang lagi kong or parang lagi kong naririnig sa mga testimony na they don't want to be pastor. But the thing is, in the end, naging pastor sila. Oh, 'di Parang ba? alam mo yun? Nakikipagkompromiso sila kay God. Pero in the end, si God ang Hindi eh. nag-overcome sa kanila, ang nananalo, 'di ba? May Because best plan talaga. yun nga talaga eh. Now that we are in the darkness, I mean, we are in the light, Diba? wala na kasi tayo. Remember, bago tayo tumawid sa liwanag, we are baptized. At ano ulit yung baptism? You are now dead. Kaya nga, ang ganda ng turo ng Friday, yung dry bones sa Ezekiel, 'di ba? Ganun Yes, dapat tama. tayo. Kasi Ang lalim yung nasa valley, 'di ba? Malalim 'yon, pero yung nasa valley, it represents those people who are in the darkness. At ano ba yung darkness? Walang buhay. 'Di ba? Walang liwanag, walang buhay. As in dead ka na. Pero because you are now dead, sino pang aasahan mo? Only God. And because they are not fully trusting in God, kaya nga binuhay sila ng Diyos. Binigyan sila ng laman, 'di ba? Nagdikit-dikit yung mga buto, binigyan sila naman, naging tao. Pero buhay na ba sila? Hindi pa. Nakatayo lang sila. And God said to Isaiah, 'di ba? Sabihin mo dun sa hangin, which represents the Holy Spirit. Hingahan sila. And nung hiningahan sila, nabuhay sila. It's like us in 'Di ba? parang yung kine-create tayo. Oh, same thing nung creation. 'Di ba? Nung nilikha ng Diyos si Adan, ganun si Adan. Ulitin ko, dahil galing siya dun sa earth na walang form, 'di ba? God kumbaga mold that earth, nagkaroon na ng form, kaya nga nagkaroon ng earth, nagkaroon ng ground, and from that ground he created Adam. Pero sabi nga yung ground, yung dust na yon, wala pa ring life. Wala talaga. So para lang siyang empty shell. At dahil empty shell siya, kailangan niya ng buhay. And then God send the Holy Spirit. Same thing with us. And I think yun nga yun na kapag ikaw ay nabautismuhan, you need to pray. Kasi tignan mo ang mga alagad ng Panginoon Hesus, 'di ba? Nung iniakyat ng Panginoon Hesukristo, anong sabi ng Panginoon Hesus sa mga alagad niya? Maghintay lang kayo sa diyan. Maghintay kayo sa Jerusalem at i-send ko sa inyo yung spirit, yung Holy Spirit. And I think kaya dapat talaga na mabautismuhan tayo. We need to declare, we need to be dead. And once we are dead, the Holy Spirit now can dwell in us. And again, sabi nga, 'di ba? Sabi pa rin ni Paul, paano lang magdudwell ang Holy Spirit sa atin kapag tayo ay templo ng Diyos. Hindi tayo pwede maging templo ng Diyos kung may nabubuhay parang lumang pagkatao sa atin. Kaya nga nakakalungkot na yun nga eh, dahil nasanay tayo sa sanlibutan, we are in the darkness, accustomed tayo sa darkness. Sometimes yung mga ways natin, although nasa liwanag na tayo, nalalabas pa rin yung darkness. Ginagawa mo pa rin. And I think ito yung reason na kung basaan, yun nga, nakukompromiso ka. Kasi hindi ka sanay. That's why mahirap siya, 'di ba? That's why tinuro sa atin, 'di ba, na kailangan natin mag-overcome. Kailangan natin ma-overcome tong kompromiso na 'to. Kasi 'di ba, kahit na nasa liwanag ka na, the enemy will still try to kumbaga attack you. Kaya nga ito yung kailangan na maging prepared tayo kasi akala ng mga tao kapag nasa liwanag ka na ni Kristo, hindi ka na nakaaway. Of course, he will test you kasi galing ka sa darkness. At anong gagamitin niya? Yung luma mong pagkatao. Kasi kung
kung lahat na nasa liwanag na ay tawag dito, hindi na kung totoo lang yung sinasabi na pag na kay Kristo ka na, hindi ka na ano ng kaaway. Sana buhay pa si Judas. Why? Because Judas is with Jesus Christ for 3 years. 'Di ba? Pero bakit siya bakit siya nahiwalay? Na kay Jesus Christ na siya for 3 years. Pero bakit siya nahiwalay? Yun. Kasi na-overcome siya nung darkness. Nakakalungkot nga, may isang talata doon, 'di ba? Sabi nga doon nung gabing yun, pumasok si Satanas sa kanya. Biri mo, nandun ka na na kay Jesus Christ ka na, nakapasok pa. Masarap ka na no? Oo, di ba? And I think, eto, understanding ko lang naman to. I think hindi naman literal na si Satanas yung pumasok. But I think that's the old self. Nagmanifest yung old self. Kaya nga di ba, pagtapos ng gabing yun, dumiretso sa mga Pariseyo. Bakit? Kasi gusto niya makuha yung 30 pieces of silver. Yun yung old self niya, yung pera. And I think kung uunawaan natin, kaya siya naglilingkod or sumasama kay Jesus Christ because he thinks magkakapera siya. Pero nung nare-realize niya na habang tumatagal siya kay Jesus Christ, parang mali ata yung sinamahan ko. Parang ganun. Kala ko ba magkakapera ako? Parang ganun. Kasi tingnan mo, nagmamanifesto. Kaya nga 'di ba kung babasahin natin, may mga talata sa gospel books na sinabi doon, kumukuha si Judas ng pera sa 'di ba? Kasi siya yung ingat yaman nila. Siya yung treasurer nila. Pag sinabi mong treasurer, tagahawak ng yun nga, pera. Pero may talata doon, sabi 'di ba, minsan kumukuha siya. Sino ba treasurer sa youth? Wala ba? Okay, wala naman ata. Pero 'di ba, yun nga 'di ba? Biro mo nandoon na siya kay Jesus Christ. Ano pa siya? Ito nakakatawa. Ewan ko, hindi ko po sure kung saan books yun pero nasulat kasi yun na kumukuha siya. Ang naging tanong ko, yung sumulat ba noon nakikita si Judas? Alam mo ba yun? Yun yung nasa ano ko. Yung sumusulat ba nito, nakita si Judas na kumukuha ng pera? I think hindi Hindi na nakita. Kasi bakit? Bakit ko nasabi? Kasi nung nangyayari yun, wala pang Holy Spirit. Dumating lang yung Holy Spirit nung patay na nung namatay si Jesus Christ at nabuhay tapos iniakyat sa langit. And I think ang nag-reveal nun is the Holy Spirit. Di ba nakakaano Hindi ko naman sinasabi sa pera lang pero I think sometimes tayo ganyan din Minsan, nasa liwanag na tayo ni Kristo pero meron pa tayong hidden agenda. Yun ang sakit. Meron tayong hidden agenda. Diba? Di makailag. Hirap. Diba? Ay, sumusunod ako kasi gusto ko ganito. Sumikat ako. Yumaman ako. I can say it to you na sa totoo lang, kaya ako nag-umpisa na kaya ako sineryoso yung kung di ako nagkakamali, during pandemic, nung nagka-pandemic, nag-start na ako mag-record ng worship service natin. Kung hindi ako nagkakamali. Nag-start na ako mag-record. Ang pangit pa nga ng audio nun 'Di ba? Medyo live pa. kasi. Kasi live 'di ba? Tapos yun nga mahangin. Tapos wala pa tayong boya mic na ginagamit natin nun, 'di ba? Nung ginagawa ko yun, sa totoo lang, walang ano sa isip ko. Walang mali siya. Kasi ang iniisip ko nun, ay para to sa Panginoon. Pero nung natapos yung pandemic, at nauso yung mga vlogger, medyo, yung isip ko, uy, pwede palang kumita sa live. Oo, aminado ako, dumating ako sa punto na ganyan na, ay, total, nagla-live na rin ako. Bakit hindi ko nalang pagkakitaan?
Sideline na. Kasi nakikita ko, uy, pag nag-live daw, may mga views. Kumikita na malaki, ganyan-ganyan. At dumating sa punto na parang naging ganun yung mindset ko na, ay, kailangan actually, kaya ako bumili ng Boya mic. Kaya ako bumili ng mic na yon. Dahil lang nasa isip ko una, ang pangit na audio natin. Gusto ko malinaw. Pangalawa, gusto ko magkapera. Kaya binili ko yun. And nakakatuwa siya. The more na, alam mo, dumating na ako sa punto na sinesearch ko na rin, ano bang tama, paano ba kumita, ganyan, ano yung mga tamang ano. Ginagawa ko na talaga siya. Hanggang sa sinubukan ko. Pero habang tumatagal, napapansin ko, parang may problema. Hindi ako kumikita. Napaano ako, napasilip ako sa ibang mga, bakit to mga to kumikita, mga ganyan-ganyan. And I think lately ko na rin ata na-realize yun. I think last year na, hindi ito pala, mali pala yung ginawa ko. Hindi pala ministry. Na-compromise ako. Ginawa kong front yung ministry para doon sa hidden agenda ko. Kumita. Kasi nag-focus na ako nun. Puro Actually, nagaya nga ako nun eh. Umano na ako na, uy, may mga nagpo-post everyday 5 video. Kailangan pala ganun. Actually, ginagawa ko yun. Gusto ko na rin gayahin. Kaya lang, yun nga eh. I think God also disciplined me on that. Dinisiplina ako na kahit na anong gawin ko, hindi ako kikita. You know why? Kasi may verse na binanggit ang Panginoon sa pamamagitan ng mga pastor natin. Hindi ko matandaan yung exact verse, pero ang sabi doon, tinanggap mo ng libre, ibigay mo ng libre. And that speaks about the message of the Lord, the gospel. Grabe yun, di ako nakaiwas nun. Ang laki, parang feeling ko, hindi pa na yung inano sa akin kanyon. Actually, ang sakit nung narinig ko yun, nga ginawa kong business si Lord. Yung pumuntas eh. Yung mindset ko, ginawa kong business si Lord. That's not good. Tama nga. Dapat ang focus nito, kaya ko to ginagawa, kaya ko pinapaskill to sa social media, para marinig nila ang salita ng Panginoon nang walang bayad. Nang libre. Nakikita ko na yung sarili. Ha? Lugi. Kasi ganun. And I think matagal-tagal ko ring pinag-isipan. Kaya nga nag-decide ako na from that point, hindi ko nasusundin yung ni Facebook, ano yung mga gusto ni Facebook. Kasi si Facebook nagdidikta nun eh. 'Di ba sabi niya, mag-post ka. Yung mga comments, replyan mo. Dapat sa isang araw. May mga ganon, may mga weekly task ka na gagawin. Si Facebook ang nagko-command sa'yo. Kaya sabi ko, Lord, nga no, I am being enslaved again by the darkness. Para sa pera na to. And I thank the Lord kasi dinisiplina niya ako sa ganung paraan. Sa awa ng Panginoon, hindi kumikita yung mga programs natin online. YouTube, Facebook. Nagpapasalamat ako. Pag tinitignan ko yung $0. $0. Natatawa ako sa totoo lang. Pero I think that's also good for me spiritually. Blessing. Kasi tama eh. Itong ginagawa natin, this is ministry. At sa ministry, sabi nga hindi dapat ikaw ang nalululati. Hindi dapat ikaw ang nakikinabang. Dapat si Lord. Diba? Kaya nga sabi ko, Lord, kahit na hindi kami kumita, okay lang. Itutuloy namin to.
Alam ko minsan mahirap, lalo na 'di ba ngayon yung pinagpe-pray natin na magkaroon tayo ng live na gawain, na stream. Um, Pinagpe-pray ko talaga siya. Kasi let's be honest, dalawa kayong estudyante, wala akong trabaho. Saan tayo kukuha ng ano natin, 'di ba? Pera. Ng mga kailangan natin, Pera. pera, 'di ba? Oh, wag na tayong maging plastic, saan tayo kukuha? And I think ito na yung time na magtiwala lang tayo sa Panginoon, Yes. 'di ba? Why? Yan. Ito ngang ginagawa nating podcast. Sa totoo lang, sa mga nakikinig po sa amin, sa totoo lang dapat yung unang episode pa lang, yung pilot testing namin, dapat ihinto na kami. Kasi testing lang 'yon. Pero right now, 14 episodes since February. Ewan ko sa inyo, pero ako happy ako na ginagawa natin 'to. Kasi Yeah. yun nga, na-realize ko rin na through this, hindi lang natin napapalakas yung isa't isa, pati yung mga nakikinig sa atin, lumalakas din. 'Di ba? They can Yes. also hear kung ano yung naintindihan natin. And at the same time, para na rin tayo nakakapag-share ng gospel sa kanila, ng message ni Lord, 'di ba? Kaya sa akin, sabi ko nga, kahit konti lang yung makinig sa atin, walang problema. Kahit walang church members na makinig sa atin, walang problema. 'Di ba? Kahit na may struggle, sometimes, 'di ba? Kaya nga, we pray na hindi mahinto yung program na to, na kahit anong mangyari, magkikita-kita kami para mag-usap, mag-aral, matuto sa bawat isa. And I think ito yung dapat na stand natin ngayon, na si Lord lang ang maluwalhati, 'di ba? That's why if we are in the light of Jesus Christ, dapat si Jesus Christ lang ang may taas, 'di ba? Dapat si God lang ang may taas. Bike ride lang tayo. Oh, 'di ba? And sabi nga doon, 'di ba? Sabi nga ng Matthew chapter 6:33 na lagi nating binabasa, 'di ba? We just need to first seek God's kingdom and righteousness. Kasi lahat ng pangangailangan natin ibibigay naman ni Lord, 'di ba? Amen. Yung isa nga diyan, di niya alam kaka-PC siya eh. 'Di ba? Oh, yung isang pinagpe-pray natin, magkaka-laptop na bukas. Oh. Oh. 'Di ba? Wala tayong ginagawa. Busy lang ako nung nag-podcast. Real it's been like 3 years na kami magkakasama kami, and parang sa akin, I've been planning to buy pero wala talaga nangyayari. Oh, 'di ba? Grabe yung ano natin. Oh. Tapos nakapag-mission trip pa tayo, 'di ba? Oh. Nakakatawa kahit po yung ginawa naming TikTok account ng church. Nakakatuwa po kasi ang nare-reach out po namin ibang mga mananampalataya abroad, sa Pakistan, sa Sri Lanka, and and nakakatuwa kasi actually active na nakikipag-usap si brother sa atin sa Pakistan. Purihin ng Diyos sa buhay mo, brother. Sana naintindihan mo kami. Nakakatuwa, 'di ba? Nakakapag-reach tayo. Nagkakaroon ng conversation sa TikTok account natin na hindi ko ina-expect. Kaya masabi ko po, medyo malayo na, medyo gumapang na yung journey ng ginagawa natin, 'di ba? Ako lang din po ang nag-e-edit ng mga videos, ng mga clips. Sa totoo lang po, wala kaming actually ito lang ang team namin, kaming tatlo. Yan. Kami lang po talaga. Sa awa po ng Panginoon, nakakaya naman namin. Ano pa rin kami, ministry. Yung dalawang kabataan po nakasama ko ngayon, nasa praise and worship po sila. Ako naman po, nagre-record ng mga worship service namin, and pinopost po namin sa aming YouTube account, TikTok, yun po, mainly sa YouTube account. And then, naggagawa din po kami ng mga clips para po marami pang mga kaluluwang ma-reach out sa mga platforms po ng Facebook, YouTube, and even sa TikTok. So, yun po yung ginagawa namin. And we are doing this not
to gain glory, to be fame. Kasi hindi naman po kailangan. Um, Again, sabi nga po we are not in the darkness na. So, if we are in the light na po kasi, the only thing matters is to give glory to God. Si God lang, Ako mo. tsaka si Jesus Christ. 'Di ba? Right. Hindi po namin sinasabi na perfect kami, may mga flaws din kami. Minsan lumalaki ang ulo namin. May mga Ah. ano rin, mga troubles sa mga ministry. Yes, may mga problems sa ministry, pero hindi po reason 'yon para mawala kami, 'di ba? I think even in the ministry of Jesus Christ, may mga problema din Nagka-problema. Si Jesus Christ ang walang problema, pero yung mga kasama niya nagkakaproblema, 'di Oo, ba? sa mga Ah. kahit yung sa boat lang yung storm. 'Di ba, yung sa boat, lumalaki din po ang ulo nila, sino ang upo sa kaliwa, sa kanan. Lord, bagsakan ko na 'to. Tara, Lord. Nagaganon din sila, 'di ba? And ganon din po kami. Pero wag po kayong mag-alala, wala pa naman po kami pinababagsakan ng lahat po pinagpe-pray namin kay Lord kasi talagang yun lang, 'di ba? And yun nga sabi kasi ni Jesus Christ, 'di ba? We need to be the light of this world. Amen. Yun. So alam po namin struggle kasi ang world natin is nababulutan talaga ng darkness. At magliliwanag lang po talaga tayo kapag si Jesus Christ siya yung nasa atin, nananahan sa Yes. atin. Hindi po kasi po tayo makapagliwanag sa sarili natin. Mauubos po yung gasol. Pero sabi nga si Jesus Christ, siya yung true light. Ang true light hindi nangangailangan ng source of fuel. Ay, Kaya yun po, nawa tulungan nyo rin po kami sa mga nakikinig po. Yun lang po ang nais namin. I-share nyo po yung program, kahit po yung mga worship service namin. Visitahin nyo po ang aming YouTube channel, PHJC Main, Philippine Holy Joy Church, ang aming Facebook account, ang main account po ng church, Philippine Holy Joy Church, at ang secondary account, PHJC Connect, kung saan po namin pinopost din po yung mga clips ng worship service and even other programs. And also yung aming TikTok account po, phjc.main. Bisitahin nyo rin po. Kasi ito na yung time na hindi po kami mayaman, hindi po namin kaya pumunta sa ibang bansa, pero sa pamamagitan ng social media, naabot po namin kayo. And yun lang po. Sana po patuloy na samahan nyo po kami sa program namin. At ipag-pray nyo po na makapag-live stream na po kami. Na maging nasa isang frame na kami. Hati-hati kami. Meron pa kami bisita dito, si Jackie. Siya po yung music namin. Actually, 4 kami. Computer lang yung isa. Di nagsasalita to. Music po yan, music. Diba? So, yun po. And again, i-announce din po namin yung mga upcoming events and programs ng church. But I think sa January ba? Next year? Magkaroon po kami ng Pastors and Workers Seminar. I think January ata yun, di ba? So, wag po kayong mag-alala. We will try to still live stream it if it's possible, and also still record it para po matuto po tayo, kasi ito po yung nais ng Panginoon sa atin, sa church po namin. God is now telling us to, because malapit na po dumating ang Panginoon, we really need to deny our old self and let Jesus Christ lives in our lives na po. So yun po, salamat po. Sana po may natutunan po kayo, may mga naunawaan po kayo sa aming program. Kung meron po kayong mga naunawaan na hindi po namin na-gets, please comment nyo po. I-comment nyo po kung may mga questions po kayo, may mga tanong, through the help of God, susubukan po namin sagutin. Of course, hindi naman po kami nasasagot.
of course. Hingi rin po tayo ng kasagutan sa aming mga pastor. Yun po, wag po kayo mag-comment. Gusto rin po namin na mag-comment, makita kayo mag-comment sa ating account. And yun lang po, nawa lalo po tayong tumatag sa pananampalataya. Sige po, bilang pagtatapos tayo po yung manalangin po. Ama naming Diyos na nasa langit, minsan pa po kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Panginoong Diyos, tunay po na kagaya po ng aming mga napag-usapan at sa pamamagitan ng mga salita mo, naway patuloy na tulungan po kami, Ama, na lubusan na manatili sa kaliwanagan ng aming Panginoon Jesucristo. Naway tulungan mo rin po kami, Panginoong Diyos, na patuloy na sa pamamagitan ng kaliwanagan mo ay mahayag ang lahat ng mga kadiliman namin, ang mga kasalanan na itinatago namin. Tulungan mo po kami na Amen. patuloy nito tanggalin, Panginoong Diyos, sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. At hayaan mo na lumakad kami bilang mga anak ng liwanag. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na patuloy na maging ilaw sa sanlibutan nito. Hayaan mo na si Kristo ang magliwanag sa buhay po ng bawat sapu sa amin. Idinadalangin din po namin ang lahat ng mga nakikinig sa aming program, Panginoon. Naway patuloy na patubayan niyo po sila kung saan man po sila ngayon, Panginoon. Ay naway sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu Santo, bigyan niyo po sila ng kaunawaan, kaliwanagan, at hayaan mong lubusan na matanggap nila ang biyaya ng aming Panginoon Jesucristo. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Minsan pa, ikaw lamang po ang aming pinupurit, pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, and God bless po. Bye-bye. Bye-bye.